Okay, so grow and expand in His grace. So this month, we are actually celebrating our 9th year anniversary. No? So 9 years na po tayo. And that means, pag nag-celebrate tayo ng 9th year anniversary natin, papasok na tayo doon sa 10th year. No? Pasampung taon na tayo. And God has been so good. No, inabutan tayo ng pandemic. After the pandemic, eto pa rin tayo. Kasi may mga churches after the pandemic hindi na naka-recover. So nawala yung church. No, but for us, we're still here, and we are rightly named His grace. Because we are all living under the grace of God. So if not for the grace of the Lord, if not for the grace of God, we will not be able to ang tawag dyan, to stand. So every one of us is living by the grace of God. And therefore, as we grow and mature, we are able to reach more people. So ang goal natin that as we celebrate our 9th year, that we will see every one of us growing in our faith, and we are expanding in our reach. So the result of that is fruitfulness. And when there is fruitfulness, there will be more and more lives of people being touched. And the Lord called us to go and make disciples. So as we grow and mature in our faith, it's inevitable that we will be we'll be reaching out. Sabi nga ni John Maxwell, yung pinakamahiyain daw na tao, kaya niya mag-influensya ng 10,000 people in his lifetime. Mahiyain pa yun. Sino rito yung mga mahiyain? Kagaya ko. Mahiyain kayo. Mahiyain kayo. So, pagka mahiyain ka, you can influence 10,000 people. Paano? Sino yung hindi mahiyain naman? Parang lahat yata mahiyain takot magtaas ng kamay lalo na yung hindi mahiyain, di ba? So, kaya yung wife ko actually, walang problema sa kanya to approach people, walang problema sa kanya to strike a conversation with strangers. Iniwan ko nga minsan yan dun sa isang event. Sabi ko, makiupo muna tayo dito sa sa table na to. May mga tao na doon. Pagbalik ko, kakwentuhan niya na Parang nakapagpalitan na yata sila ng Facebook kaagad. So, ganun niya kabilis i-build yung rapport, yung conversation. And so, if kung ganyan yung kanyang personality, so sa mahiyain 10,000 people, may influensyahan mo. Kung ganyan ang personality mo, baka 1 million people in your lifetime. So, kasi it doesn't really bother you, or it is not you have no trouble. Wala kang trouble na makipag-usap, makiconnect sa tao, and really strike a conversation and eventually go deeper in a relationship with that person. And so we are created for relationship, and God wants us to grow in these relationships. Now, number one na relationship natin ay yung relasyon natin sa Panginoon. And God wants us to relate with one another, to connect with one another, and really share the love of God to everyone. And that's our goal here in this church. Kasi like ko nga sinasabi, it's one thing to say God loves you. It's one thing to say God loves you. But it's another thing to say, or it's another thing to have the person experience that love. Now, some people would say, kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito? Diba? And when you extend your hand, extend your life to that person, and have that person experience the love of God through your life, then you're actually fulfilling the command of the Lord. First to love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and secondly, to love your neighbor as yourself. So gusto ng Panginoon, maging daluyan tayo noong kanyang pag-ibig. Kasi di ba, tinatanong ng mga tao kung mahal mo ako, patunayan mo. Di ba? So, same way of saying, kung talagang mahal ako ng Diyos, patunayan mo. And we can confirm that, or we can prove that by the love that is in our hearts. Makikita nila, ay, mga Kristiyano pala talaga daluyan ng pag-ibig ng Diyos. And I hope someday people will say, alam mo, nararanasan ko yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo
Diba? So we celebrated Father's Day last month. We celebrated Mother's Day the other month, May and then June. And the truth is, mothers and fathers are God's channels of God's love. So of His love. Kaya nga sa bahay, nararamdaman ng mga kabataan, ng mga anak, yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga magulang. Especially the fathers, sabi ko nga, the fathers are the representative of God, the Father in the house. Hindi mahirap sa mga bata na magtiwala sa Diyos Ama kasi nakikita nila at nararamdaman nila sa kanilang biological father na mahal sila. Kaya hindi mahirap sabihin sa mga bata, alam mo, mahal ka ng Diyos natin. He is also a father to you. And it's no trouble for the children to trust God as a father when they're experiencing so much love from the fathers as well. And so for the church, on our 9th year, as we enter our 10th year, our goal is that we will all grow. Mas lalago pa tayo sa pananampalataya natin. And as a result of that, we will expand. Lalawak yung ating maaabot. And we're really looking forward that someday yung mga Bible studies na ginagawa natin will turn into churches. So just like our Bible studies in Donacion, Angat, at saka yung Bible study natin sa Culianin, sa Plaridel. Also our Bible studies in Billflora, in Baliwag. So kung dito sa tatlong Bible studies na ito, we can start a church, makita mo that we will be having His grace in different towns of Bulacan as a result of that. Yun naman talagang automatic at natural na resulta nito. When you do the will of God, when you walk according to His ways, ang resulta niyan is expansion. We will expand. Okay, so grow and expand in His grace, and we'll be tackling the topic built to last today. Can we all stand up as we look at the scripture? 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. Okay, let me read this. 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. Basahin ko na rin yung Tagalog version. Anyway, maiksi lang naman siya. Okay, verse 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niya mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. The Lord bless the reading of His Word. Can we just pray? Lord God, we thank You that You are here today. Thank You, Father, that as Your message is delivered, God, You are going to speak to every one of us here in a very personal way, Lord God. We pray that every one of us, Lord, will really encounter You this time. And by Your Spirit, Lord, speak to our spirits and grant us, Lord God, that, Lord, that understanding of Your word, of Your message. And we even thank You really, Lord God, for the grace that You're pouring out over every one of us. Lord, that grace that enables us to say no to sin, and that grace that enables us to walk according to Your ways, and so glorify You, Father. So we commit to You this time, and again, Lord, we honor You here today. Thank You that You are here with us in our midst. And we indeed praise You and give You glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so growing and expanding. So God is calling us to a faith that is going to last. So karamihan sa mga Kristiyano, pagka nasubok, di ba? Pag nasubok na sa pananampalataya, may tendency umayaw. Kaya nga sinasabi ng Bible, kung talagang naranasan mo na talagang mabuti ang Diyos, imposible na aayaw ka.
No, imposible na tatalikuran mo ang Diyos. Ano? If you have tasted that the Lord is indeed good, all those trials and struggles that you will experience will cause you to trust Him more and more. Diba? Pagka naranasan mo na yung kabutihan ng Diyos, ang resulta nun is mas lalo tayo magtitiwala sa Kanya. And God wants us to have a kind of faith that is what? That is built to last. No, na talagang magtatagal yung pananampalataya natin. And as we come to know God more and more, habang nakikilala natin ang Panginoon, we are actually building our faith. Sino sa inyo rito masasabi niya talagang lumalaki at talagang lumalawak yung inyong pananampalataya sa Panginoon. Mas tumitibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Di ba? When we say we are growing from glory to glory, we're actually saying we are able to trust God more and more. Now that you're able to have faith in the Lord even in the greater things. So, sino rito may mga inaasahan kayo sa Panginoon? Meron kayong inaasahan. Di ba? So, kapag natanggap nyo na yung inaasahan ninyo, di ba, it gives you the boldness to believe God for even greater things. Di ba? And that means your faith is really growing. Your faith is really growing. And so, here, Peter, so lagi kasi si Paul ang natin, na may mention natin. Here, Peter actually encourages the believers. So when he wrote these letters, so 2 Peter, ibig sabihin merong 1 Peter. Meron siyang unang letter na sinulat sa mga Christians. And this second letter is actually a letter that gives the Christians warning. Warning against deceptive teachings. And we know that deceptive teachings are enemies of our faith. Why? Kasi pag tinanggap natin yung mga deceptive teachings na yon, malalayo tayo sa Panginoon. Imbes na mag-grow tayo, mawawala tayo sa pananampalataya sa Panginoon. And that's why, according to scholars, Peter actually wrote this shortly before his death. Ibig sabihin, pagkasulat niya nitong sulat na ito, in just a short period of time, he was executed. And we know, yung mga first century Christians, they were not, paano ba natin ilagay ito? Yung buhay nila bilang mananampalataya, contrary to what we call prosperity gospel. Kasi di ba yung prosperity gospel, sinasabi nila, pagka Kristiyano ka na, wala ka ng problema. Maayos lahat. And that you will prosper. Kaya tinawag na prosperity gospel. But guess what? These believers or these disciples, original disciples especially, they died tragic deaths. They were Christ-like in this world, and even in their death, they were Christ-like. They suffered. Kaya nga itong si Peter, sabi niya, hindi ako karapat-dapat mamatay na katulad ng aking Panginoon. And so, he actually requested that he be crucified upside down. And remember, si Pedro din, siya yung dininay na si Jesus, di ba? Nung nasa trial si Jesus, sabi nung mga tao sa paligid niya, di ba kasama ka nun? Sabi niya, hindi ko kilala yan. Nakakita naman kayo ng ganong klaseng tao, kaibigan mo. Tapos biglang sinabi, hindi ko kilala yan. Di ba? Sakit nun. So, Peter did that to Jesus. And makita mo, because of his fear, yung takot niya, during that time, he was a coward. Sabi nga, duwag siya during that time to the point that he denied Jesus Christ. But then, when Jesus Christ ascended, when he saw the risen Jesus Christ, and Jesus restoring him in his relationship, what happened? He had that boldness. Nagkaroon siya ng boldness. And so what happened? He wrote this letter shortly before his death. Now, warning the believers that there are deceptive teachings that we should not embrace. So the letter serves as a warning to them, and it includes these teachings include denying Christ's return and promoting immoral behavior. So lalo na sa panahon ngayon, di ba, you will hear a lot of things about the second coming of the Lord. And as we look at the scripture and as we look at what's happening right now, masasabi mo na nangyayari yung sinasabi ng Bible. And kung nangyayari yung sinasabi ng Bible, as Jesus said, ano sinabi niya? When you see these things happening,
you know that it is near, right at your doorsteps. And that's why may teachings daw noong panahon na yon that there is no second coming. So Christ will not return. No, it's about Christ's return. O meron naman mga nagtuturo na dumating na si Jesus. Nakabalik na. Kaya nga sabi nga ni Jesus, sa panahon na yon, pag may mga magsasabing, andito ako or ako ang Kristo, huwag kayo maniniwala. So there will be coming deceptive teachings, false teachers, false prophets. And during that time, marami sila. And that's why Paul, Peter, they wrote to the churches warning them about deceptions. So Peter emphasizes the importance of growing in our faith, the knowledge of Christ and living a godly life, and in the light of Christ's return and the coming judgment. And why is he emphasizing that? He's emphasizing that so that people will not be deceived. Sabi nga sa bangko ba yon? Ang sabi nila, yung mga humahawak ng pera, tinuturo talaga sa kanila kung ano yung itsura ng totoong pera. Kasi pagka alam mo kung ano yung itsura ng totoo, madali mong madidetect yung hindi totoo. So in the same way, Peter is pointing people to the truth of what the Lord is saying, that if you are aware of the truths of God's Word, madali mong madidiscern pagka may mali sa teachings. And that's why we really have to be soaked in the Word of God. We have to be familiar with what God is saying. Kasi pag familiar ka sa katotohanan, madali mong madidetect yung kasinungalingan. So that's what Peter was trying to say here. And so in order for us to build that strong faith, a faith that will last, so that we grow and eventually, expand our reach, our influence, Peter actually told us these things. Number one, we have God's divine power. His divine power is available for us who believe. Sino sa inyo yung nananampalataya sa Panginoon? Sino yung mga nagtitiwala sa Panginoon dito? Naniniwala ka ba na nasa sayo yung kapangyarihan ng Diyos? Ba't parang humina yata? So, God's power is available for us. You believe that our God is powerful? Di ba, kinakanta nga natin kanina, di ba, the greatness of our God. I spent my life to know, and I am far from close to all you are. The greatness of our God. Now, if you look at the greatness of God, talaga masasabi mo, walang-wala talaga tayo. Now, we can never match the greatness of God. And people nowadays are deceived. Yung cancel culture ngayon, pati si God kinakancel nila. So a lot of people, marami kang maririnig na nagsasabing hindi totoo ang Diyos. Especially when you look at the US right now. Sa Amerika, may mga nakita akong mga videos na, may nagtatanong, do you believe in the Lord Jesus Christ? Don't bother me. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Doesn't matter. Mga ganon. So, do you believe in the Lord Jesus Christ? No. Don't bother me. Ganun yung mga responses. Majority, 99% of the people this person approached, talagang hindi sila interesado sa Diyos. And nowadays, people who are actually preaching in the schools, they come across students na talagang china-challenge yung sinasabi, yung sinasabi ng mga preachers. And they would really promote science. They would promote evolution over the reality of God. And they would always ask, kung talaga may Diyos, nasaan siya? Now, if God created everything, the next question will be, who created God? I mean, if God is so powerful that everything started from Him, then who are we to ask kung sino nag-create sa Kanya? Di ba? I mean, logical thinking lang, kung lahat ay nilikha niya, ibig sabihin, siya ang umpisa ng lahat. Now, when I was young, nung maliit ako, siguro hindi pa ako nag-aaral noon, I used to look at the sky and I'm fascinated to see the moon. Yung buwan. Tapos I look around me.
Siyempre, pag maliit ka pa, lahat ng nasa paligid mo malaki. Di ba? Napansin niyo ba yan? I used to go on vacation sa Pampanga, sa Candaba. Nung maliit ako, yung bahay na pinupuntahan namin, parang napakalaki sa akin. Parang ang laki ng hagdanan. No, pero lately, when I visited, sabi ko, parang lumiit yung bahay. So, hindi lumiit yung bahay, actually lumaki pala ako. No, yun pala yung ibig sabihin nun. You get to see here, kapag maliit ka, lahat ng nasa paligid mo malaki eh. And when I look up, sabi ko, malayo yung buwan eh. Pero sigurado, pag malapit ito, sobrang laki nito. And I'm fascinated, I'm amazed at just looking at the moon. And then to discover that there are planets, there are stars, and it leads me to question, alam niyo, maliit akong tanong ko, paano kaya kung wala lahat ito? No, para bang, the short question is, anong meron kung wala? No, anong meron kung wala lahat ito? No? And eventually, I realized that if God is the creator, kung wala lahat ito, ang matitira ang Diyos. Siya lang ang matitira. And just come to think of it, God is so big, so huge, and we are so small. And yet, the Bible tells us that God's power rests upon us. That God's power is available for us. Such immense power that you cannot imagine is made available for you and me. So kung yung kapangyarihan ng Diyos ay available para sa'yo, ano kaya ang pwedeng gawin ng Panginoon sa bawat sitwasyon na mayroon ka? You see, our problems, our troubles, our struggles in life causes us to lose faith. Diba? Ang tendency is, imbis na tumaas yung pananampalataya natin, bumababa yung faith natin. It brings what? It brings doubt. No? It brings question in our minds. Diba? Kapag ka may mga nangyayari sa buhay natin, the first question is, bakit, Lord? Ang kasunod na question, bakit ako? Bakit hindi yung kapitbahay ko? Diba? I mean, we ask those questions. Diba? Sometimes mga Christians sabihin pa nila, di ba Lord, ako nga nananampalataya ako sa'yo. Bakit yung hindi nananampalataya, siya pa yung mas mayaman kaysa sa akin? Have you heard that statement? Naitanong niyo ba yon? Minsan may nga nagsasabi pa, no? Lord, ako nga nagtatites nga ako nagbibigay nga ako bakit hindi mo ko pinapayaman? Di ba? May mga ganon You know what? Those things that you're experiencing are meant to strengthen your faith. I remember si Peter Tanchi one time, piniplay ng wife ko yung video niya. Sabi niya, ang narinig ko doon is parang the same thing, the same question. Bakit yung mga hindi nananampalataya, bakit kung sino pa yung masama yung ginagawa, bakit parang sila pa yung blessed na blessed? That is actually a quote from Psalm 73. Now, if you've read Psalm 73, ganun din yung tanong. Bakit kung sino pa yung hindi naniniwala sa Diyos, bakit kung sino pa yung gumagawa ng masama, sila pa yung malusog. Sila yung walang problema. Sila yung, masaya, no? Maraming pera. That is in Psalm 73. And I remember, nasa bahan nyo kasi ako nung pinaplay ni Rio yung video na yon. Sa loob-loob ko lang, pagka may mga ganung pagkakataon na hindi mo talaga maintindihan ng mga nangyayari, bakit parang may injustice? Sa loob-loob ko, sabi ko, basta ako, mag-worship na lang ako kay God. Diba? I mean, I cannot explain it. I cannot, alam mo yun, I cannot understand it. Diba? Bakit ganon ang nangyayari? It is unfair. Right? But I believe God is good. I believe that God is good. And I rest my faith in the goodness of God. And therefore, my response is to worship. And when I said, mag-worship na lang ako, biglang sinabi rin ni Peter Tanchi, I will worship. Sabi ko, pareho kami ng sagot. Ginaya niya ako Hindi. But the thing is, natuwa ako, no? Kasi that's the best response Some people might say, namumroblema ka na nga, mag-worship ka pa. Kailangan kumilos ka. No, hindi pwedeng uupo-upo ka dyan, wala kang ginagawa. Hindi magbabago sitwasyon mo kung wala kang gagawin. Well, you know what? Unang gawin mo muna siguro, mag-worship ka muna. Mag-start ka mag-worship. Para naman yung iyong kagulumihanan, yung iyong naguguluhang damdamin, kumalma. Di ba?
Kasi pagka naguguluhan ka, magulo rin ang magagawa mo eh. Di, magulo din ang mga mangyayari sa'yo. Na pag natataranta ka, di ba, kung ano-ano nagagawa mo, kung ano-ano yung mga mali na nangyayari. Kasi hindi ka kalmado eh, hindi ka at peace. Eh, no? So yung pati paghinga mo, hindi normal eh. Kaya nga sinasabi nga nila, di, pagka medyo tensionado ka, ang gawin mo muna, huminto ka muna, tapos huminga ka muna ng malalim. No? Pakalmahin mo muna yung sarili mo. Guess what? You try worshiping the Lord. That is the best. The best na pampakalma. Because you know what? Kasi yung paningin mo, yung focus mo, nawawala doon sa sitwasyon mo. At napupunta doon sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, magnify the Lord. Nakita na kayo ng magnifying glass, di ba? Pag tinapat mo yun sa isang object, lumalaki yung object. So, pag yung magnifying glass na yun, or magnifier na yun, tinapat mo sa problema mo, ang laki-laki ng problema mo. Pero subukan mong tanggalin yung magnifier na yun sa problema mo, ilagay mo sa Panginoon, lalaki ang Diyos. And when God is big, I tell you, your problems become small. Mas maliit na yung problema mo. And considering that the Bible tells us that He has given us His power. No, His power is available for us. No, in Tagalog, let me just read that. Ano, sabi niya, His divine power. So divine, ibig sabihin, galing sa Panginoon, has granted to us all things that pertains to life and godliness. So sa Tagalog version, sabi niya, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ano ang power ng Panginoon? When you talk about the power of God, you talk about miracles. Would you agree? Well, science cannot explain miracles. Diba? Kasi ang science ay napuprove mo siya through experimentation. Science can explain some things. No, naalala ko nun, sa chemistry namin, you can produce oxygen by a certain process. Makapag-produce ka ng oxygen. Pero ang tanong ko, yung elemental oxygen, naman say elemental oxygen, yung free, yung oxygen lang, yung O2 lang, how do you create that? You can create oxygen in the laboratory by mixing certain compounds and let it go through a process. So electrolysis, I think, can break water into hydrogen and oxygen. Tama ba yan, electrolysis? Pero na-create mo yung oxygen out of water. Pero think about this. When God said, let there be an expanse, let there be light, everything came into being. Elemental oxygen, elemental helium, all the elements, nitrogen and all. No, they all came into being. So, science can explain certain things, but when it comes to things that are unexplainable, it can be God. Sa mga may sakit, di ba, minsan sabihin ng doktor, nagawa na namin lahat ng kaya namin, hanggang dito na lang talaga kami. Worst, yung sasabihin ng doktor, meron ka na lang ilang araw o ilang buwan para mabuhay. Di ba? So, yung doctor one time, sabi niya, meron akong good news and bad news sa'yo. Sabi ng pasyente, ano yung good news? Good news, may 2 araw ka na lang para mabuhay. Good news ba yan? Ano naging good news yun? Hindi, gusto mo malaman yung bad news. Siyempre, ano yung bad news? Nakalimutan ko sabihin sa'yo kahapon. Sige, mamatay ka na ngayon. Yung mga doctors limited di ba? Limited sila. They can say, hanggang dito ka na lang, hanggang dyan na lang. No, pero what if the Lord extends your life? Di ba? Sometimes they will say, may pekto yung gamot sa'yo, nag-respond yung katawan mo and all. But it can be God. It can be God. Did you know that there's that scientist, sabi niya gano'n, nag-experiment siya sa water, and he tried to experiment on water through words. Pag may sinabi ka mga negative words, una muna, the name is Masaru Emoto, Japanese scientist. Ang ginawa niya, yung water, in-expose niya sa mga positive words. Now, words like beautiful, you're beautiful,
thank you, I love you. Lahat ng positive na words, ano? Tapos ang ginawa niya, pinrease niya yung water, and then tinignan niya sa microscope. He saw something that is, alam mo yung structure ng water was so beautiful na kung makita mo yung mga snowflakes, di ba ang gaganda ng mga structures niya? So, nag-respond yung water dun sa magagandang salita. And then he tried another experiment. This time he said negative words doon sa water. He said, you are ugly, I hate you, all the negative things that you can think of, sinabi niya rin sa tubig. And he did the same thing, freeze the water, and then look under the microscope. Nakita niya, walang forma. Yung magagandang forma na nakita mo doon sa sinabihan ng positive, ibang-iba doon sa sinabihan ng negative. And it's called dead water. Dead water kasi wala siyang magandang formation. Puro bilog-bilog lang siya. And the other one is living water, a water that is alive. And so just think about this. Your body is composed of 70% water. Your body is composed of 70% water. Tapos, nasabihan ka ng hindi maganda. Napansin mo, nagre-react yung katawan mo. Or ikaw mismo, what are you saying to yourself? Anong sinasabi mo sa sarili mo? Pag humarap ka ba sa salamin, sinasabi mo, ang pangit mo talaga. Ganun ba yon? Or when you look at the mirror, Lord, thank you for this face. Kaisa-isa lang to. Wala nang iba. Sabi nga, di ba, how can you face the problem if your problem is your face? Diba? Hirap-harapin, My question to you is, what are you saying to yourself? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Diba? Are you saying positive things to yourself? If you say positive things to yourself, then your body reacts to it. And that is the miracle of the Lord. What else? You have the resurrection of the Lord Jesus Christ. That is a miracle. Nakakita na ba kayo ng isang patay na muling nabuhay? Meron nga isang mama, namatay siya, napunta siya sa impyerno. No? Tapos, napanood ko lang din sa video ito. No? Namatay siya, napunta sa impyerno. But then, it wasn't his time yet. No? Parang dumating daw si Lord. No? And he was saved from that place. Tapos bigla na lang daw umupo siya. Pag upo niya, nalaglag yung blanket sa mukha niya. Tapos, nakita niya, nagtatakbuhan yung mga tao. Tapos maya-maya, nung tinignan niya, may hukay dun sa doon sa tagiliran niya. Yung pala, ililibing na siya that time. Na nabuhay siya uli. Nakakita na ba kayo ng ganon? Hindi yata na-imbalsa mo yun. Ha? Ang tinatawag na near-death experience. Meron near-death experience sa hospitals. But point here is this, imposible na isang taong talagang patay na ay mabubuhay pa uli. And only Jesus can make that happen. Only Jesus can make that happen. So some people experience near-death experience. We hear their testimony. Some of them are saying, hindi mo pa oras, so you have to go back. Mabuti ng mabuti kung may gano'n, But then, only the Lord can make that choice kung kailangan mo pang bumalik. Okay? What else? What miracles can you think of? Ano yung mga miracles na maiisip mo? The miracle of transformed life, the transformation. Only God has the power to transform lives. Pag tinignan mo ang Bible, you can see names and names of people whose lives were changed. Kaya, kung gusto mong magbago yung isang tao, anong gagawin mo? Ha? Gusto mo magbago yung isang tao? Pag-pray mo. Wag mong subuking baguhin yung tao because you don't, kahit pa sinabi rito na the Lord's power is available for you, still si Lord pa rin ang nagpapabago ng tao. Nasa sa Kanya yung kapangyarihan para baguhin yung tao. Some people would say, ginawa ko na lahat pero itong taong to hindi talaga nagbabago Nasubukan mo na bang mag-pray? Nasubukan mo na bang pakinggan kung anong sinasabi ng Lord regarding that situation?
Di ba? Nabanggit ko na ito dati. No? Baka naman sinasabi ng Lord, baguhin mo yung approach mo sa Kanya. Di ba? Kung lagi kang galit sa approach mo sa Kanya, baka naman this time, pwedeng maging gentle ka naman. And then you won't realize it or you won't notice it, pero unti-unti, because of the difference in your approach is actually causing change in that person. Di ba? May nagsabi nga, di ba, insanity daw yun kabaliwan daw yun. Kapag ginagawa mo ng paulit-ulit yung isang bagay, tapos nag-expect ka ng ibang resulta. Now, that is insanity. Kabaliwan daw yun. Kasi kung paulit-ulit mo yung ginagawa yung isang bagay, syempre, pare-parehong resulta nun. Ngayon, kung nag-expect ka na mag-iiba yung sitwasyon at hindi ka nagbabago ng ginagawa mo, hindi mangyayari yun. That can be a miracle. Pero the point is, hindi gagalaw ang Lord kung hindi tayo lahat maapektuhan. Kasi ang gusto ng Panginoon, pati ikaw baguhin din Yeah? You can see a lot of people gustong baguhin ito, baguhin yan, baguhin ang sistema, baguhin ang mga nakaupo, lahat ganyan baguhin, pero siya ayaw magbago. Yun yung sinasabi nga na kapitalismo, imperialismo, komunismo, tas ang problema, ikaw mismo. O, di ba? So, kailangan mag-change, So, God is able to change people. Okay, number 2, He has given us everything we need for godly life or for a godly life. Na sinabi niya sa verse 3, once again, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Sa NIV, the New International Version, ito ang sinabi, His divine power has given us everything. Ibinigay na ng Panginoon, Everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So in Tagalog version, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. You see, the key here is knowing God. Kasi sinabi niya, yung kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Pero sa English version, binanggit niya yung through our knowledge of Him. That is through our knowledge of Him. It involves first knowing the Lord. Kilala natin ang Diyos, right? Ang tanong ko, gaano mo kakilala ang Diyos? How much do you know Him? Kilala niyo ba ang presidente ng Pilipinas? Di ba? Kilala mo siya sa pangalan. Pero ang tanong, kilala ka ba niya? At gaano mo siya kakilala? Di ba? Ang hirap makilala niyan. Ang hirap makasama niyan. Pagka ikaw ay pupunta sa opisina ng presidente, napakarami mong dadaanan. At malamang hindi ka makapunta. Hindi mo siya ma-meet. Yun nga lang governor natin Sorry po. Pero yung governor kasi nung naggawa tayo ng event dito sa Bustos, in-invite natin siya. And then sumuporta naman siya. And so what we did, we gave a thank you card. Nagdala kami ng thank you card. Sabi ko, possible ba na maghingi kami ng appointment na kung saan dadaling ko yung mga ibang kasama kong pastor para pasalamatin namin ng personal si governor. At sabi nung naku, mahirap yan kasi hindi namin yung schedule ni Gov. Kasi minsan nandito siya, minsan wala siya. Nandito siya kapag flag ceremony. Ang problema, ang dami rin gusto makipag-usap sa kanya. Sabing gano'n. Sabi ko, ang hirap pala. So okay na lang siguro itong thank you card na lang muna. Well, guess what? The God who is all-powerful, the God who created everything, the God who is so holy, He is just a prayer away. He is just a prayer away. Kaya nga sabi nung isang ahente dun sa presidente ng kumpanya, binigyan niya rin ng sulat kasi hindi nga siya makapag-set ng appointment. Sabi nung ahente, I talked to God this morning. Why can't I talk to you? Di ba? Kung ang Diyos nakakausap ko, bakit ikaw hindi kita makausap? Di ba?
And that is the good thing, no? This God who is the creator of heaven and earth, the owner of everything. Minsan tayo, mayaman lang yung tao, na-intimidate na tayo, di ba? But God is the owner of everything. And He wants a relationship with every one of us. He knows every one of us. Sabi ng Bible, our names are inscribed in the palm of His hands. Nakaukit daw yung pangalan natin sa palad ng Diyos. Sa modern version, ibig sabihin nakatattoo yung pangalan mo sa kamay ng Diyos. Don't you think you're so special? Hindi ba naisip na napaka-special mo para sa Panginoon? No? So, the key is knowing Him. No, kilala mo ba ang Panginoon? Mayroon ka bang relasyon sa Kanya? You know, when you talk about a relationship, it's all about first knowing and going deeper in that knowledge of that person. Di ba? Pagka may bago ka lang na-meet na tao, ang alam mo pa lang sa kanya is pangalan, saan nakatira, anong trabaho niya. Pero pag lumalalim yung relasyon mo doon sa tao na yon, mas marami kang nalalaman tungkol sa kanya. And that person is opening up to you. Ano? Kasi kampante na siya, komportable na siya sa iyo eh. Kailan ba yun? There was a time I was asking everybody, may best friend ba kayo? During the prayer and fasting, sabi ko, may best friend ba kayo? Kaya may mga best friends ba kayo? Sino rito mayroong best friend? Hindi yung aso, yung tao na best friend. May best friend kayo? Di ba, yung best friend mo, nung first time mo naman siya na-meet, wala kang sinishare sa kanya eh. Di ba? Wala kang kinukwento kasi first time lang kayo nag-meet eh. Pero nung naging best friend mo na siya, even your deepest secret, na ikukwento mo sa kanya. And your friend, your best friend, also opens up to you his deepest secrets. Alam ba ninyo na ang Panginoon ay pwede natin maging best friend? Alam ba ninyo na nalulugod ang Diyos sa bawat isa sa atin? Kasi sometimes people have a picture of God as someone who is stern, angry, naghihintay na magkamali ka para ikaw ay parusahan. Ganon ang tingin ng mga tao sa Diyos eh. Parang pulis, na pag nagkamali ka, hulihin ka. O kaya bumbero, na pag may sunog, tatawagin mo para patayin yung apo eh. But guess what? God wants to be your friend. In fact, sabi nga niya, He is a Father. Nothing is impossible with Him. Walang imposible sa Kanya. So kung yung walang imposible na yon, sinasabi ni Lord, sa'yo yan. No, kung kilala mo ko, wala ring imposible sa'yo. Parang hindi kayo ganun kakumbinsido Parang hindi kayo excited doon. Parang kulang pa yata yung pagkaka-explain ko, One time, I was invited in an event sa Manila Hotel, kalimutan ko na 19 pa yun eh. Mga 1998, 99, mga papuntang 2000. Doon sa event na yun, doon sa table, hindi ko alam, katabi ko pala yung may-ari ng Praise Incorporated. May-ari ng Praise Incorporated. So sila yung nagpo-produce ng mga tapes and CDs ng mga Christian songs, And during the conversation, sabi ko sa kanya, meron po kasi akong collection ng mga praise and worship tapes. Gusto ko po sanang kumpletuhin yon. Sabi ko gano'n. Pwede pa po kaya parang puro CDs na yata available ngayon. Tsaka wala na akong mabili ng mga yung mga yung mga tapes na yon. Hindi na siya available sa mga tindahan. Sabi ko, pwede po bang umorder diretso doon sa inyo? Sabi niya, pwede naman. Igagawa ka namin. Sabi niya gano'n. Kaya lang po, baka pag pumunta ako doon, baka naman hindi ako i-entertain. Sabi ko gano'n. Alam mo, sabi nung may-ari, pagpunta mo doon, sabihin mo, kilala mo ako. I-entertain ka nila doon. You see such power? Pangalan pa lang yon. Pangalan pa lang. And that's why sinasabi nga, di ba, there is power in the name of Jesus. Kilala mo ang Diyos? Kilala ka ng Diyos? Ano pang imposible para sa'yo? Ano pang imposible para sa'yo?
Na yun nga, may-ari ng company. Sabi niya, gusto ko lang makapasok doon sa inyo at makabili lang ng mga ano. Ano ang sagot niya? Sabihin mo, kilala mo ako. Pagbibilang kanila, gagawa kanila. That's what you call power. No, and God has made that power available for us. Sabi nga rito, no, lahat ng kailangan mo para makapamuhay ng may kabanalan, ibinigay na niya. Why? Because His power has been given to you as well. Ano? So, ang sabi nga rito, ang image nito ay parang yung buto. Di ba yung buto pag tinanim mo, of course, kailangan mo siyang diligan, kailangan mo siyang paarawan, pero ang totoo, yung buto na yun, kompleto na siya ng lahat ng kailangan niya para lumago siya. Para tumubo. The same way with us, the Lord is telling us, His Spirit in us provides for us everything that we need for us to grow and for us to be able to live a more Christ-like life. Kasi nga hindi siya hindi naman instant ito eh. Wala ka naman nakitang buto na pag tanim mo, automatic, tumubo ka agad into a tree, di ba? Makita mo siya unti-unti. And that's the same thing with us. God molds us more and more into His image, little by little, paunti-unti. So you have everything you need to live godly life. Ephesians 1:3 says, He has blessed us with every spiritual blessing. Ano sabi dyan? Saan na yan? Teka lang. Ayan, Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ, take note, in Christ, with every spiritual blessing in the heavenly places. Tagalog version, sabi niya, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Pakikalabit nga yung katabi ninyo. Pakikalabit, sabihin mo muna, gising ka pa ba? Sabihin mo sa kanya, blessed na blessed ka na pala. You are so blessed. Ang sabi ito, you are blessed with every spiritual blessing. Lahat daw ng blessing na available para sa iyo. God has prepared for it. Colossians 2:9-10 says, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Tagalog version, huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo at naging ganap kayo sa pakikipag-isa ninyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. The fullness of God is in the Lord Jesus Christ. Now, if you have Christ in you, sabi rito, ganap ang buhay mo. I remember saying this, sabi ko, mawala na lahat, no? Mawala na lahat. Wag lang ang Panginoon sa buhay ko. Kasi pag wala ang Panginoon sa buhay mo, wala ka. Pero pag nawala ang lahat at ang Panginoon nasa sayo lahat. Now, if you have God in your life, you have everything. Sinabi na ni Peter, di ba? You have everything you need to live a godly life. So, wag ka na magreklamo. Ang hirap-hirap naman ng buhay Kristiyano. So, parang ayoko na maging Kristiyano. Ang hirap-hirap naman. Sabi ko, hindi mahirap. Imposible. Imposible. Hindi mo talaga kaya yan. Hindi natin kaya. But, with the Spirit of God in us, His grace enabling us to say no to sin. His grace enabling us to do the will of God. And that's why Paul said, I can do everything through Him, through Christ, who strengthens me. Kaya mo raw yan. No, kaya mo yan. No, kasi kasama mo si Kristo. Ngayon, kung hindi mo kasama si Kristo, hindi mo kaya yan. That's why, again, if you have Christ in your life, you have everything. Romans 8:11 says, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you.
At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. The very Spirit that raised Christ from the dead is the same Spirit that is living in you. Yung Espiritu na yon, na may kapangyarihan para buhayin si Kristo, yun yung Espiritu na meron ka ngayon. Isipin mo maigi yun. Espiritu na bumuhay kay Kristo. The Spirit of God that raised Jesus Christ from the grave now lives in you. Naisip ba ninyo yung naisip ko? Ang tanong, ano ba iniisip ko? I'm trying to think of it. Di ba, kung ganun kapakapangyarihan yun, tapos nasa sayo, ano yung kaya mong gawin? Di ba? And of course, kung sinasabi mong hindi mo kayang gawin yung pinapagawa ng Diyos, kung yung Espiritu ng Diyos mismo ang nasa sayo, bakit hindi mo kakayanin yung pinapagawa ng Diyos? Bakit hindi mo kakayaning ipamuhay yung sinasabi ng salita ng Diyos kung yung Espiritu mismo ng Diyos yung nabubuhay sa'yo? It's just a matter of obedience kasi. Yung pagsunod talaga, yung decision mo. It is your decision that makes a big difference. Kung gaano ka-powerful yung Diyos na yan, kaya niyang gawin sa pamamagitan ng buhay mo. But that depends on how much you will let Him do that in your life and through your life. Kung gaano mo siya hinahayaan kumilos sa buhay mo, doon siya kikilos. Kaya nga sabi niya, according to your faith, it shall be done to you. Pakikalabit uli yung katabi. Pakikalabit uli. Mukhang malungkot ka na. Hindi, pakikalabit mo yung katabi mo. Tanungin mo siya. Tanungin mo yung katabi mo. Dali, tanungin mo. Ano ngayon decision mo? Anong decision mo ngayon? Now that you know this, alam mo yung Espiritu ng Diyos ang nananahan sa'yo. Ano ngayon ang decision mo? Mamuhay ka pa rin ba ng lihis dun sa kalooban niya? Or would you live your life according to His will? Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. And ang problema natin mga tao, reklamo tayo ng reklamo, imposible naman yung sinasabi ng Diyos. Paano mo naman mamahalin yung kaaway mo? Sirang plaka na ako dito paulit-ulit na lang kaaway mo. Magpatawad ka. Paulit-ulit lang 'yon. Pero up to now, yung mga tao hindi pa rin kaya. Andun pa rin yung statement na imposible naman yan. Hirap naman ang pinapagawa mo, pastor. Hindi ako nagpapagawa. Yun yung sinasabi ng Bible. Di ba? Ano sinabi doon? Mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ang daming in-enumerate ni Paul, in-enumerate din ni Jesus doon sa Sermon on the Mount. You think isinulat ni Jesus yon para lang lampasan natin at basahin lang natin yung mga magandang part? Palagay nyo, ito ayoko to, mahalin daw yung kaaway, hindi pwede yan. Ganyan. Pagka ba nagbabasa kayo ng Bible para kayong nasa eat all you can, na kung ano lang yung gusto mong kainin, yun lang yung pipiliin mo. Hindi po ganun yung Bible. Binigay sa iyo yung Bible as a whole. Kung anong meron dyan, you have to take it, read it. And the truth is, pag binasa mo yung Bible, sabi nga punong-puno ng trauma yung Bible. Punong-puno ng mga hindi magagandang experiences yung mga tao. But guess what? Beyond those bad experiences, lies a loving God. Sa kabila ng lahat ng hindi magagandang experiences na yun, doon na-highlight yung kabutihan ng Diyos. Basahin mo lang maigi. Because people, they will just read this, tama ba yung sinabi rito? Inubos lahat ng mga tao na to. So kung mabait talaga yung Diyos nyo, bakit ganyan siya? Basahin mo maigi kung ano sinasabi. Alam mo kaya ganun yung mentality ng tao, wala kasi silang relasyon sa Diyos. They have never experienced the love of God. And that is why people hate God, people hate the Bible. That's because they don't have the Spirit of God. But to every one of us who have the Spirit of God,
you know and you know in your heart that God is good, that God is loving. Number 3, bukod doon sa ibinigay niya yung kanyang power, bukod doon sa ibinigay niya lahat ng kailangan natin para makapamuhay tayo ng banal. Number 3, He has given us His great and precious promises. Pangako. Sa panahon natin ngayon, His, hindi is. Sorry, pakidagdagan na lang ng H. Pakidagdag po yung nawawalang H. H. His. Pakidagdagan ng H. H. Hindi niya makuha. Sorry about the typographical error. O, dito rin para sa akin, ganun din. He has given us His promises. Okay, let's look at verse 4. Sabi rito na, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. Tagalog version says, at sa pamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. So just think about this. Reklamo tayo ng reklamo, hindi natin kaya. Pero ano sinabi rito, binigay ng Diyos yung kanyang pangako sa atin. Precious, na mahalaga, dakilang pangako binigay niya sa atin. And God is not like a man who promises and breaks that promise. Now, dito sa mundo ngayon, ang hirap maniwala sa pangako. Diba? How many promises did you receive na hindi natuloy? Huwag niyo na sagutin. Pero for sure, you have experienced that, di ba? Pinangakuan ka, tapos hindi nangyari. And you feel disappointed. You feel frustrated. You feel angry about it. And sometimes the Lord is being accused with the same thing. Di ba may pangako ang Diyos? Bakit hindi niya ginagawa yung pangako niya? Well, try to look at everything that's happening. Try to look at history, kung anong ginawa ng Panginoon. He is true to His promises. No, sa ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan niya. You know, God gave His promises so that we will be able to partake of His divine nature. In other words, para tayo ay mabanal. No, in other words, binigyan niya tayo ng instructions, binigyan din niya tayo ng kanyang mga pangako. Sometimes people think that God has left us hanging, or para bang iniwan tayo ng Diyos sa ere na hindi natin alam ang gagawin natin. You know what? People who says that, alam mo na hindi talaga sila nagbabasa ng Bible. Kasi kung nagbabasa ka ng Bible, hindi mo sasabihin yun eh. Kung nagbabasa ka ng Bible, makikita mo, ang daming pangako ng Diyos na pwede mong panghawakan. So the promises of God are based upon His glory. The promises of God is based upon His character. No? He is reliable because He never compromised His glory. No, kaya nga nung binigay ng Diyos sa atin yung ating free will, binigyan ka ng Diyos ng karapatan para pumili, magdesisyon. Hindi tinatanggal ng Diyos sa iyo yan hanggang ngayon. And people will say, why am I living miserably if God has given me this blessing? Paano naging blessing ito? And the truth is, yung free will na yun yung madalas nagpapahamak sa atin. Why? It's because we never chose to apply that free will in the Word of God, to the Word of God. Di ba nabasa mo ito sinasabi ng Bible? Ay may free will ka. Ano, susundin mo ba ito o hindi? Adam and Eve, they have the free will. Kakainin ba o hindi? They chose to eat. And God never stopped them. And some people would say, kung makapangyarihan ng Diyos, ba't hindi niya pinigilan? Bukod sa makapangyarihan ng Diyos kasi, mapagmahal ang Diyos eh. And part of His love is not to control us.
not to meddle with your will. Hindi niya pakikialaman yung kalooban mo. Ganyan kanya kamahal. Kaya ang tanong, ano yung decision mo? Ano ngayon ang decision mo? Di ba? Will you choose to love Him? Will you choose to trust Him? Or will you choose to go your own way? No? So, His promises are actually assurance for us. No, isinulat niya yung kanyang mga pangako para pwede mong balik-balikan. Pwede mong panghawakan. You know? So these promises include what? Salvation, eternal life, protection, provision. Naniniwala ba kayo that God will provide for all your needs? Naniniwala ba kayo that God will provide for all your needs? O bakit nagwo-worry? Yung iba lang naman yun. Wala dito. No? Walang nagwo-worry dito, di ba? Nandun sa ibang lugar. Yung mga taga His Grace, hindi nagwo-worry, di ba? Yung mga nandito, hindi nagwo-worry. Sino naniniwala sa inyo? God is protecting you. Di ba? God's protection is always upon you. Sino sa inyo masarap ang tulog pagkagabi? O yun. Dahil alam mo, God is protecting you. Di ba? Ang dami mga lumilipad na mga bato dyan sa taas. Bakit walang nababagsak na bahay? Yeah. So far, wala pa akong nakitang balita na isang meteor rock bumagsak sa isang bahay tapos patay lahat yung tao doon sa bahay. Have you heard a news like that? Wala, di ba? And yet, meteors are entering our atmosphere. Diyan sabi nila, uy, merong falling star. Di mo alam kung gaano kalaki ang star. Pag bumagsak sa'yo yan, ano. Pero, it's meteor, di ba? Making a mark in the dark sky. Uy, may bulalakaw, di ba? Bulalakaw ang tawag na. Actually, meteor yan eh. Na bago pa lang bumagsak sa lupa, na-disintegrate na siya ron sa taas. That is God's protection for you and me. Kung walang ganong klaseng characteristic yung atmosphere natin, ubos na tayo. Sabi nga nila, kaya raw butas-butas yung buwan. Kasi puro tama ng bato sa outer space. Sabi nila, no? Pero, imagine, dito sa planet natin, meron ako napanood o nakita sa news, nabagsakan yung kotse. Yung hood ng kotse. Ano, and nagulat sila, ano ba yung, nung pina-check nila, meteor yung bato. But never have we heard a house hit by a meteor. That is a sign of God's protection for you and me. And so that is promise, no? He promised protection and provision. He promised peace and comfort. Kailangan natin ng kapayapaan. When you ask people nowadays, people will say, gusto ko ng kapayapaan. That is God's promise. Pinangako ng Diyos yun. Peace and comfort. Siya yung nagbibigay ng kagaanan ng loob mo. No, I look at the Tagalog word for comfort, kagaanan ng loob. So siya yung nagpapagaan ng kabigatan ng loob mo. You know? He offers peace and comfort in times of troubles. Ano pa? Forgiveness and cleansing. He promised that forgiveness to every one of us. Guess what? Hindi ka pa nga humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Available na yung kapatawaran niya sa iyo. Saan ka nakakita ng tao na siya yung na-offend, pero siya pa yung nag-effort para makipag-reconcile? No? Siya yung na-offend, tapos siya pa yung lumapit na, bati na tayo. Kung ano man yung nagawa mo sa akin, pinapatawad na kita. Ha? Hindi pa ako humingi ng patawad. Pero tayo, ano tayo? Ba't ko patatawarin? Hindi naman humingi ng patawad. Yeah. O ba't ko patatawarin? Gagawin lang din naman niya uli yan. Si Lord, ilang beses mo na ginagawa yung kasalanan? You think available pa rin yung kapatawaran kahit ilang beses mo na ginawa? You think available pa rin yung kapatawaran kahit ilang beses mo na ginawa yung kasalanan? He is always ready to forgive. In fact, He longs that men and women will come to Him.
His forgiveness is always available to those who will approach Him. Whether lumapit ka sa Kanya o hindi, pinapatawad ka niya. Ang problema nasa sa atin. Hindi natin ma-experience yung kapatawaran ng Diyos. You know why? Hindi kasi tayo lumalapit. In fact, lumapit na nga ang Diyos sa atin. Di ba? Para nga mapatawad ka, anong ginawa ng Diyos? Binayaran niya yung dapat mong bayaran. Ang sarap ng feeling, yung may utang ka, tas may nagbayad para sa'yo. Well, meron tayong napakalaking utang. Hindi natin kayang bayaran. Diba? Parang yung isang bata nga sa isang mall, kasama niya yung tatay niya. Sabi ng tatay, huwag mong galawin yan at babasagin yan. Nabasag. Sasabihin ba nung tatay na, ay siya po pagbayarin ninyo, siya nakabasag eh. Will the father say that? Hindi. Ang gagawin ng tatay, alika rito anak, tara, sige, ako na po magbabayad niyan. Diba? Kasi alam nung tatay, hindi kayang bayaran ng anak yun eh. And so yung tatay ang magbabayad. That's one of the promise that He has given us. And He has fulfilled that promise already. Binayaran niya yung utang na hindi mo kayang bayaran. And He paid for it with the life of our Lord Jesus Christ. Now think about that. Ang kabayaran daw ng utang natin ay kamatayan. And Jesus took the time to come here on earth. God becoming man, having that flesh to represent us. No, kailangan niya maging tao para mamatay siya eh. No, kailangan magkaroon siya ng nature ng tao para maranasan niya yung nararanasan ng tao. And true enough, you read the Bible. Anong sinasabi ng Bible? Nagutom si Jesus. Sino sa inyo nagugutom? Gusto niyo na umuwi? Gutom na kayo. O diba? Si Jesus nagutom din. Sino sa inyo inaantok? Dumilat muna kayo. Hoy, dilat. Sino yung mga inaantok? O si Jesus, di ba natulog? Ang lalaki ng alon, tulog siya. O matindi pa palang matulog, eh, no? Kaya sabi nga ng mga disciples, Lord, malulunod na tayo. Kulang na lang sabihin, natutulog ka pa rin. Naranasan niyang antukin. Naranasan niyang mapagod. Naranasan niyang magutom. Naranasan mo na ba yun? O ilang minuto pa nga lang, gutom ka na, di ba? Sino sa inyo gusto matulog? Kunwari pa kayo, sarap-sarap matulog ngayon, malamig, umuulan, no? Sino gusto matulog? Di ba? Masarap matulog, di ba? O, si Jesus naranasan niya yon. Naranasan mo ng masaktan. Naranasan mo ng gawan ka ng masama. Gumawa ka ng mabuti, tapos ginawa ka pa rin ng masama. Naranasan niyo na yan? Naranasan niyo na ba maiwan? Ano pa bang naranasan natin? GB1, bigyan niyo pa ako. Ano pa yung mga nararanasan natin? Naranasan mo nang ikaw ay mahusgahan nang hindi totoo. Ano po yan? Mabuli. Di ba? Si Jesus, He was bullied. Di ba? Kung ikaw ang anak ng Diyos, tapos nilagyan pa siya nung robe, di ba? Tapos hinahamak siya. Niluluhuran siya ng mga sundalo, hinamak siya. Okay, ikaw ang anak ng Diyos. Sige, sabihin mo sa amin kung sinong sumuntok sa'yo. Alam mo, kung pipiliin lang ni Jesus na, sige, papakilala ko sa inyo kung sino ako, ubos kayo. Kaso hindi tayo katulad ng Diyos eh. Think about that. Di ba? Pinili niya. He chose. He made a decision. Hindi ako gaganti. Kasi mamamatay ako para dito sa mga taong to. Habang pinapako siya, ano sinasabi niya? Ama, patawarin mo itong mga taong to, hindi nila alam. Yeah, He made a decision. And He modeled everything to us already. Kaya nga sinabi ni Peter, lahat ng kailangan mo para mabuhay ng banal, ibinigay na sa'yo.
You have Jesus as our model. Kaya ba niyang kinaya ba niyang hindi gumante? Yes. Anong sabi niya? Kung gugustuhin ko lang, kaya ko magpadala ng 12 legions of angels to rescue me. Alam niyo kung gaano karami yung 12 legions? That is 72,000 soldiers. In fact, kaya naman ni Jesus talagang hipan lang yan, ubos na lahat yan eh. Remember, He is all-powerful. He can turn water into wine. In the Old Testament, He dried the Red Sea. Hinati niya yung dagat. He can do everything. He has the power to do everything He can and He wants. Lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. But guess what? He chose not to destroy us. But instead, He chose to what? Give us the best. He chose to give us life. He chose to rescue us. Why? Because He wants you and me in heaven. Now, the choice is yours. The choice is yours. Can we all stand up right now? Sipin natin maigi lahat itong naririnig natin. We can grow in our faith by, first of all, building that faith so that it will last. I hope every one of us here will make that commitment. Lord, nagtitiwala ako sa iyo ngayon at magtitiwala pa rin ako sa iyo hanggang sa dulo ng buhay ko. I hope we will have that kind of commitment. Because you know what? God is so committed to us. He was willing to die. He was willing to go through what we are going through. Kaya walang makakapagsabi sa Panginoon na hindi niya naiintindihan ng nararamdaman natin. Because He experienced everything that we have experienced. Gutom man yan, pagod man yan, stress man yan. Imagine the feeling of you going to die tomorrow. At alam mo kung anong klaseng kamatayan yung daranasin mo. No, si Jesus, alam niya yung mga gagawin sa Kanya kinabukasan. And so that night, He was talking to the Father. Anong sabi niya? Father, if it is possible for this cup to pass, yet not my will, but your will be done. Sa Tagalog, Lord, Ama, kung pwede lang hindi matuloy itong mangyayari na to, huwag mo nang hayaan sana. Pero kalooban mo, hindi kalooban ko. And guess what? He was sweating blood. And scientifically, medically speaking, nangyayari daw yun pagka sobra yung takot mo, sobra yung anxiety mo, sobrang stress, nagpuputukan yung mga ugat sa ilalim ng balat. So sumasama siya dun sa pawis. And according to the Bible, Jesus was sweating blood that time when He was talking to the Father. Kung naranasan mo ng matakot ng grabe, naranasan mo ng ma-stress ng todo, malamang hindi pa yan yung pinaka. Kasi for Jesus, sobrang stress, sa sobrang anxiety niya, nagputukan yung mga ugat niya sa balat, sa ilalim ng balat. And He was sweating blood. Anybody here have experienced that? Wala pa naka-experience sa atin. No. And yet, Jesus already have experienced that. And that's why you can be sure of this. Kahit pa sabihin mo na mabigat yung pinagdadaanan mo, ang sagot ni Jesus sa'yo, naranasan ko yan. Kaya naiintindihan kita. And that's the best part of knowing that God loves you. Because if God loves you, He understands you. He doesn't judge you. No, hindi ka niya hinuhusgahan, hindi ka niya kinikriticize. But He wants you to be assured of His love. What else did He promise? Na meron pa pala siya mga iba pang promise. He promises us hope. Now, for those people who are hopeless, God is offering you hope. His presence. God wants you to know that He is with you, that He is presence. Na kapag may mga nararanasan ka, sinasabi lang ng Diyos sa'yo, alam mo ko,
I'm just here. Sa mga kaibigan natin, di ba? Nako-comfort tayo pag sinasabi ng mga kaibigan natin na nandito lang ako. You know what? God is saying the same thing to us. What else? He promises strength and rest. Marami kayong maririnig ng tao, pagod na ako. Alam mo kung ano sinasabi ng Diyos sa'yo, bibigyan kita ng kapahingahan. Dumapit ka sa akin, bigyan kita ng kapahingahan. What else? Fulfillment of desires, answered prayers. And also the assurance that God is working all things for your good. If you know Him, if you love Him. So these are God's promises, and I tell you, God is true to His promises, and He's going to do that. Psalm 138 says, I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. Sa Tagalog sabi niya, luluhod ako na nakaharap sa inyong templo at magpupuri sa inyo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Dahil pinakita ninyo na kayo at ang inyong mga salita ay dakila sa lahat. In other words, God honors His promises. And His promises is tied to His character. And I tell you, He will not let His glory fade because of wrongdoing. God will never do wrong to every one of us. So today is the first Sunday of the month. We're going to have our communion. But before we take that communion, think about everything that you've heard this time. And just thank the Lord of all the good things that He has done in your life. All these things. Thank Him for His promises. He made the promise that He is coming. He has come. And He is coming again someday. So as the communion elements will be passed, let us just take this time to worship the Lord and talk to God right now. Prepare your hearts. Kung meron tayong kasalanan na kailangan ihingi ng tawad sa Kanya, humingi tayo ng tawad ngayong oras na to. And let us thank Him for His love for every one of us. Come on, let's just worship the Lord first.